Napakahalaga po sa bawat pagdinig ay yung nagsasabi ng katotohanan. Tama po ba? Tama po. Opo. Pagka ang isang witness po ay naging halimbawa ng paiba-iba ang sinasabi, ano pong tawag dito? Di ba po kasinungalingan? This is a hypothetical question, Apo. Your Honor. You are not referring to any particular witness? Si Las Cañas po. Yung inyo pong pinakitang affidavit, Your Honor? alam niyo po, hindi pa po ako tapos, kaibigan. Alam niyo po, napakalungkot po para sa amin na marinig na merong kayong ibinigay na affidavit na nabahiran dito po sa loob ng Senado. Dito sa plenaryo ng Senado ay nabahiran ng matinding masasabi nating kasinungalingan sapagkat magkaiba ang kanyang sinabi. October 3, 2016, sinabi niya walang kinalaman ang Pangulong Rodrigo Roa Duterte. February 20, March 6, na iba na ang istorya. Ang tanong ko po, ano ang tawag sa taong paiba-iba ang sinasabi? Di ba po sinungaling? May I answer, Your Honor? Opo, opo. Kagaya po ng aking binigyang linaw kanina. At paulit-ulit na rin pong sinabi ng ating presiding officer. Pakisagot na lang po kasi yun lang po ang tanong. Tama po ba o mali na tawaging sinungaling ang taong iba-iba ang sinasabi? I'm sorry, Your Honor, but I need to qualify my answer. Mr. Presiding Officer, isang simpleng tanong lang po. The lead prosecutor may agree or disagree or state a different characterization. I can state a different characterization if I'm asked by the good Senator Judge. You may disagree or agree with the Your statement Honor. of the Honorable Senator Judge Padilla. Feel free to say no or yes, Counsel. Kagalang-galang ng mga senator judges at sa atin pong mga nanonood na kababayan. Dahil binanggit po ng kagalang-galang na Senador Robin Padilla ang pangalan at ang affidavit ni Arturo Las Cañas, nais ko pong linawin ang kanina ko pong manifestasyon. Ito po ay ipresenta sa impeachment court bilang bahagi ng Presiding testimonya Officer, ng witness. hindi pa din po sinasagot ang Lead prosecutor, the response, it's not responsive to the question of Senator Judge Padilla. Allow me to, if the good Senator Judge will allow the presiding officer, pwede ba nating sabihin, lead prosecutor, na ang testigong pabago-bago ang kanyang testimonya sa magkakaibang petsa o araw o panahon ay isang testigong hindi maaasahan. Without particular reference to Arturo Las Sa Cañas, pangkalahatan, I agree with you, Honorable Presiding Officer. Posible nagsisinungaling siya sa isa, nagsasabi ng totoo sa isa, o nagsisinungaling sa isa, nagsasabi ng totoo sa isa, hindi na natin malalaman yun. Tama po ba yan? Without particular reference to Arturo Las Cañas, I agree with you, Honorable Presiding Officer. Thank you. Maraming salamat po, aming ginoong You may proceed, tagapamahalang Senator hukom. Judge Padilla. Opo. Kasi po, katulad po ng sinabi ng aming Senator Judge, 10,000 hours, Pampilo Lacson, napakaliwanag po ng sinabi niya. At kami din po dito, ako po mismo ay gumawa din ng panukala na dapat yung mga nagsisinungaling dito, yung mga paiba-iba ng testimony na nagiging aming mga witness, ay dagdagang dapat ang sintensya ng perjury. Kailangan amendahan ang batas na yan. Ngayon, bilang pakiusap po sa inyo, sa prosecution, pwede po ba na sana ay maiwasan natin ang pagbibigay ng witness na may kasong perjury? Hindi na po ito si Las Cañas. Ang sinasabi ko po ay yung dalawang mahal nating witness
si Attorney Jeremy Lotok at si NBI Agent Talilong na sa mga oras na ito ay may kasong hinaharap na perjury. Pwede po bang iwasan natin na may mga ganito tayong witness para ang nasasakdal po kasi dito ay ibinoto ng 32 million na tao. Sana po, aming mga mahal na kaibigan sa prosecution, isipin nating mabuti bago po tayo magbigay ng mga witness na may perjury na kaso o nagkaroon po kami ng dahilan na gumawa ng amenda na itong perjury ay amendahan. Pwede po ba yun? Your Honor, with all due respect, I would like to take exception to the question and manifestation of the Honorable Senator Judge Robin Padilla. First of all, we were able to verify already that there are no cases pending against the prosecution witnesses. In addition, Your Honor, and only to respond to the concern of the Honorable Senator Judge Padilla, ang conviction po ay hindi ground for disqualification unless it is final and unless it is punishable by more than 1 year and that the crime constitutes moral turpitude. Alam niyo po, napakaganda po. Thank you. You may proceed, Senator Judge. Who was speaking? Ako po, You may proceed, Senator Judge. I was Padilla. interrupted. With due apologies. So, ibig niyo pong sabihin, yung mga senator judges dito ngayon na humaharap sa kaso na hindi po pinapayagan ng ombudsman at hindi pa rin sila guilty, ano pong ibig niyo sabihin? Your Honor, with all due respect, ang question niyo po kanina ay kaugnay ng pagtistigo. Testigo nga, Referring to judges the nga yung witnesses of sinasabi the prosecution, Your Honor. Ang usapan po ay yung guilty or not guilty. Okay? So, tatanong na po ako ng bago. Opo. Pwede po ba? May I be clarified, Your Honor, on your last question about the senator you said are facing cases? Lead counsel, I think that was more Alam of niyo a... po, malinaw na po yung sinabi ko and wala po kayong karapatan magtanong Hindi, sa Senator Judge. Diliwanagin ko nga po. I think Senator Judge Padilla was making a manifestation and not posing a question to the lead prosecutor in relation to our two colleagues. You may proceed, Senator Judge Padilla. Maraming salamat po, Ginoong tagapamahalang hukom. Pwede na po ba tayong mag-advance ng katanungan? Yes, Your Honor. Apo. Yung pong sinasabi ninyo, bakit yung po nababanggit ang ICC dito? Ano po ang kinalaman ng ICC dito sa ating pagdinig? With all due respect, Honorable Senator Judge Robin Padilla, kagaya po ng nabanggit ko na, at marahil panglima ng banggit ng presiding officer, nabanggit po ang ICC, kaugnay ng affidavit ni Las Cañas, na ipirinisinta po ng prosecution bilang bahagi lamang ng testimonya ng witness at bilang bahagi ng naging investigasyon ng Special Task Force ng NBI. Maraming salamat po. Senator Judge Padilla will please wind up. You can Opo. avail of a second round if you wish. Opo. Maraming salamat po. So, ibig pong sabihin, malinaw, na kanina sinabi natin na What is the hindi pressure siya... of, with the permission of Senator Judge and indulgence of Senator Judge Padilla, what is the pressure of Senator Judge Rafi Tulfo? Walang mic. Kay Senator Padilla. Bakit pag sa kabila pinapayagan sila 5-10 minutes? Bakit pag sa amin, sa majority, kinakat agad ni remind pagdating ng 2 minutes? I think nakakalata na kami. So dapat pag sinabing 2 minutes, 2 minutes. Pag sa amin sa majority, pag 2 minutes, pinipindot nito. 2-3 beses. Totoo yan. Pero pag sa minority, umabot na ng 5 minutes, 10 minutes. At meron akong record yan. Pinapayagan. Why? Thank you. The comments of Senator Judge Rafi Tulfo is recognized. However, the chair would like to point out that in the impeachment court, there is no majority nor minority. We are all senator judges. And Senator Lacson earlier requested also
an additional time to finish his point, which the chair allowed. That's why the chair reminded Senator Judge Padilla to wind up because his time already lapsed. Kaya nga, Mr. Presiding Officer, I'm sorry, I do have a lot of respect in you. Yung sa akin lang, kahit na sino senador, kapag dating na ng 2 minutes, pinipindutan ng bell eh. Ako ilang beses na ako napindutan ng bell. Nakakairita eh. Samantalang yung iba, hindi pinipindutan ng bell, umabot pa ng 5 minutes. I'm not referring to anybody here now. Yun lang yun eh. Kaya nga kuminsan, binubulungan ko na nun dyan eh. Uy, pindutin mo na yung bell. Para naman makapagsalita yung iba. Yun lang po. Wala na akong tinutukoy dito. Dapat maging fair tayo yung sa nagpipindot ng bell. Pag sinabing 2 minutes regardless kahit na sinong senador yan. Thank you. The clerk of court is instructed to kindly relate to the bell ringer to kindly be consistent in doing the polite reminder to the senator judges with respect to the time allotted. Sir Presiding Senator Officer. Judge Yes. Cayetano Alan. No, I take the comments of Senator Tulfo in order. I respect your opinion, but just to put on record, as you said, Senator Lacson a while ago asked for more time, binigay. Walang bell yon. Yesterday, 2 bell sa akin. 2 o 3? I don't wanna Dalawa admit- lang ang bilang ko. 2 lang bilang mo. And maybe the solution is that after the first, isang bell na lang, pero kasi from the start of the impeachment trial, we asked the presiding officer at sabi mo nga, liberality, because then if not, if we can't ask questions, baka magkaroon ng motion or mas lalong tatagal. Maybe you've been doing it naman, but yun nga, yung just ask to wrap up. But konting, we all want to get back to work. There's so much that we want to do. At least wala ngang majority minority, but at least wala ngang threat ng kaso sa majority. Eh. Kami magsalita dito, parang may sword sa aming nakatutok. So, konting pagbibigay din sa amin ng konting liberality din sa pagtatanong. Yes. But in accordance with the rules, tama naman po yung sinabi ni Senator Tulfo. The presiding officer shall take in advisement the points raised by Senator Judge Raffy Tulfo as well as the point raised by Senator Judge Allen. And in that spirit, kindly wind up, Senator Opo. Judge Padilla. Ginoong tagapamahalang hukom, nais ko lamang pong sagutin ang ating kaibigan na si Senator Raffy Tulfo. Sandali lang po. Kaibigan, mas mahaba kasi yung sagot ng ating prosecution. Ako po ay nagtatanong lamang ng oo ba o hindi. Opo. Pasensya na po. Opo. Kindly wind up, Senator Judge Padilla, but you're gonna Opo. bail of the Maraming second round salamat if there's po. one. Tatalon na po ako. Dito na po ako sa aking kaibigan. Maraming salamat po, kaibigan. Opo. Sa akin pong kaibigan, kay Attorney Matibag, mahal na saksi. Mabilis lang po ito. Ako po ay napunta sa PDP Laban dahil po sa inyo. Tama po. Opo. Kayo po ang kumimbinsi sa akin. Tama po. Campaign manager nyo pa po. Opo. At masasabi po natin na isa kayo sa nagpa-number 1 po sa akin. Tama po. Sa lugar po namin, number 1 po kayo. Opo. Attorney Matibag, sumama po ako sa inyo dahil alam ko na isa po kayo sa arkitekto ng pagkapanalo ni President Rodrigo Roa Duterte. Tama po ba? Hindi po. Sapagkat noong 2016, ako po ay ang campaign manager ng Region 4A ni Secretary Mar Rojas po. Ayun. So hindi po kayo connected nung panahon na yon kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte? Hindi po. Opo. Kung kayo po ay nagtatrabaho sa mga iba't ibang politiko, kayo po ba ay matatawag na political analyst o political ano pang tawag po doon? Yung mga nagsasagawa, nagpapatakbo ng politika ng bawat politiko? Well, maaari pong matawag na tayo ay tumutulong sa ating pinaniniwalaan na kung sino po ang dapat manungkulan sa ating bayan. Opo. Ibig po sabihin, pwede po kayong gumawa ng isang kandidato at manalo. Makatulong lang po. Sapagkat ang paniwala ko po, hindi naman po isang tao, lalo na ako, ang magpapanalo ng isang kandidato. Opo. So ngayon po, masasabi po natin na pwede po kayong magtrabaho bilang isang political operator?
Ano po bang konteksto ng political operator? Ang ibig ko po sabihin, ako po ay nasasama sa isang political party noon. So tumutulong po tayong maipanalo ang isang kandidato ng political party. Opo, maipanalo lang po. Ano po ba ang trabaho ng political operator sa Pilipinas? Pwedeng gumawa? Pwede din sumira? Well, ang political operator to be successful, kailangan po yung kanyang sasamahan ay magtagumpay yung kanyang pong laban at advokasya. Okay. Yun lang po. Maraming salamat po, kaibigang attorney. Thank you, Senator Judge Padilla. The Senate President is recognized for his interjections. Thank you, Mr. Presiding Officer. Tutuloy ko lang po yung mga katanungan ng mga kasamahan ho natin kanina. Mr. Witness, yung babalikan ko po yung persons of interest. Itong person of interest, ito yung nakausap niyong actual killer? Yung persons of interest po can be characterized na merong nakausap. At Pero yung merong- kausap niyo, ito ba yung actual na nakontrata? Well, persons of interest yun nga po. Ang sinasabi nga po natin, ito yung maaring makapagturo. Hindi pa po natin nakausap ito lahat. Ang sinasabi ko po kanina, dun sa atin pong mga nakilala, meron na pong mga pamilya na gustong makipag-usap sa atin at magbigay ng impormasyon. Hindi. Katunayan, nakakausap na po. So hindi ito yung actual na nakontrata? Yun po yung dumadaan pa po sa proseso ng aming pong pag-iimbestiga. Gusto ko lang by process of elimination. Yung nakausap nyo is hindi pa actual na nakontrata? Hindi po natin masiguro doon po sa natitirang numero kung ang isa doon ay siya talaga ang actual na nakontrata or grupo po. Yung ibang, nasabi nyo may iba rin ba kayong nakakausap pa? Tama po. Yung iba naman ay makakapagturo kung sino yung nakontrata. Tama po, Your Honor. Tama. At itong mga taong makakapagturo, ano po yung mga ebidensya na pwede nyong sabihin na credible itong mga taong to? Doon na po pumapasok yung mga intelligence report po sa amin using our tools, the human intel and the Give me an officer's example. intel. Bigyan lang kami ng concrete example na ito ay credible, pwedeng paniwalaan na magtuturo. Just give us an example. Yung ginagamit po namin dito na human intel ay yung mga dati na rin po naming informants na nasa ground po na nakakakuha po ng mga intelligence na ipinapasa po sa amin. So base ito sa human intelligence. Human intel po, tama. Pero pwede ring mangyari na itong person of interest wala ring kalalabasan. Posible po yun. Nangyayari po yan sa mga kaso po na... So yung nasabi nyo kahapong 3 to 6 months, pwede rin after 6 months, 0. Walang kalalabasan. That is a possibility, pero gaya nga ng sabi ko, because we were able to narrow down the numbers at meron pong strong indication right now, kasama na nga po yung hangarin ng mga pamilya nitong mga taong nakausap na tinitingnan natin, eh dito po namin ibinabase na mukhang lalabas po ang positibong resulta po. So in other words, yung probability, mataas. Mataas po. Gaano kataas? Bigyan nyo kami ng more or less lang in Siguro your own po opinion. from the scale of 1 to 10, dadun po tayo ngayon sa 6 to 7 po. 6 to 7 na merong kalalabasan na magtuturong may nakontrata. Tama po. Oh. Babalikan ko lang yung statement nyo na nakakausap nyo parati yung na-mention nyo yung Vice President Security Group. Tama Kasama po yun sa isinama natin na pag-aaral po, pag-imbestiga. Correct. Kasama ba sila sa persons of interest? Itong Vice President Security Group? Meron Kasi pong... nabanggit nyo kahapon na madali silang tawagin, nandun lahat. No? Kasama ba sila dito sa persons of interest ninyo? Well, Kung pwede nyong sabihin, I know you're investigating, kung pwede lang sabihin, actually, meron pong personalidad na kasama ron. merong kasama doon. But naintindihan ko na itong VP Security Group is also members of the government. Yun nga po yung sinasabi ko that there are, actually, doon po sa aming na narrow down, there are many uniform who is in active service. Na pwede rin palitan ng executive at any given time. Tama? Tama po. So paano, kung pwede silang palitan, paano sila nagiging persons of interest na merong potentially manggaling sa kanila itong pagkukontrata? Yun po yung precisely the reason na ayaw po natin na yung term na tinatawag na masunog yung atin pong lead na kinukuha. Baka po maka-apekto pag nagkaroon po ng mga sudden po na galawan. So right now, yung tao po nating sinusundan at para madali rin po sa aming pag-monitor and surveillance, mas maigi po na nakapirmis po. Sige. Maraming salamat, Ginong. Salamat Thank po. you, Mr. Presiding Officer. Senator Judge Pangilinan is recognized for his interjections. Thereafter, Senator Judge Go.
Thereafter, Senator Judge Ontiveros. Senator Judge Pangilinan, you have 2 minutes. You may proceed when you're ready, sir. Maraming salamat, Mr. Presiding Officer. Ginoong witness, nabanggit ng ilang testigo bago sa iyo, no, sa si Attorney Lotok, na in so many words, above his pay grade yung usapin ng interagency coordination. At sabi pa niya, maaring ang direktor mismo, former director or current director, ang makapagsasabi niyan. Nung sinabi niyong merong security threat na national security threat, nakipag-ugnayan ba ang NBI sa iba pang mga ahensya ng pamahalaan Meron para pag-usapan ito? Meron po kaming tuloy-tuloy na ugnayan. At sino-sino ang mga ahensya o alin dito sa mga ahensya ng pamahalaan ang nakipag-ugnayan kayo? Actually po, sinasabi nga natin, meron po kasing security cluster kung saan po natatalakay yung mga kailangan pong pag-usapan. So sa ngayon po, through the Office of the Executive Secretary, meron po akong mga pakikipag-usap dun po sa military units din po natin. If you will not mind, I will not mention the exact military unit po. So there have been interagency coordination to assess and to address itong kinukonsidera ninyong national security threat. Totoo po yan. Yes po. Okay. Doon sa usapin ng pag-iimbestiga ninyo naman, nasabi ninyong may narinig kayong mga banta, napanood ninyo. Meron ba kayong na-monitor na nagbanta naman ang ating Pangulo bilang pag-retaliate doon sa nasabing banta ni ni Vice President? Ibig sabihin po, banta ng Pangulo sa Vice Presidente? Yes, meron ba kayong na-monitor? Wala po. Kung meron man, hypothetically, tama ba yun? Well, kailangan pong imbestigahan din kung meron pong ganung banta. In other words, would you consider in a hypothetical situation revenge as justified if there is a threat to the president? He decides, he likewise publicly threatens whoever, not necessarily the vice president, whoever. Palagi ko po hindi tama sapagkat hindi naman po ito isang justifying o exempting na circumstance pagka nangyari po yung pagbabanta. Lalong-lalo na po kung mataas na opisyal, hindi po pwedeng maging batayan ng kanyang paghihiganti para magbanta po. So ang paghihiganti, self-defense ba yun? Hindi po. Hindi. In other words, hindi legal ang paghihiganti sa usapin ng kung ikaw ay tinakot o ikaw may banta laban sa iyo. Hindi po. Or kung ikaw ay, when is it allowed? When is self-defense a valid, how do you call it, assertion to allow for non-liability for a crime? Kailan? Nakabalangkas po yan sa revised penal code, kaya lang hindi ko po kabisado, pero kung meron po talagang yung talaga actual na ang isa pong malinaw, nangyayari na at kailangan mo iligtas ang buhay, karangalan at property po ng ibang tao at lalong-lalo ng mga kamag-anak mo or kaibigan, doon po pumapasok yung self-defense na valid. May mga ano po siya, elemento po. So, just to wrap up, so ang banta ng Pangulo, hypothetically, ay hindi tama. Hindi po tama. Yan po ay magbabiolate kung hindi man po sa batas na umiiral na kodigo penal, doon po sa konstitusyon bilang isang Pangulo ka, meron ka pong katungkulan na igalang ang batas, igalang ang konstitusyon at maging parehas po sa ibang tao po. Okay. Maraming salamat. Thank you, Mr. Thank you, Senator Judge Pangilinan, for the information of Senator Judge Lapid. And those who might be interested, the name of the bell ringer is Anika. For easy reference, in case there are future reminders or complaints. Who is next? Senator Judge Go is recognized. You may proceed, sir, when you're ready, and you have 2 minutes, sir. Salamat, Mr. Presiding Officer. I just want to put it on record, no, given that the incident with the sheriff in July 2011 was discussed in detail during the cross-examination of the defense earlier. Just find it proper that I shed light on the matter without any bias, given that these are matters of fact and based on personal knowledge.
since nabanggit po at ipinakita po kahapon, wag mo nang pumatak yung oras, hindi pa naman tanong yun. Kasama na sir? Since nabanggit at ipinakita po kahapon ng insidente noong July 2011 involving the Vice President, then Mayor Sara Duterte, and a sheriff, I would like to examine the relevance and context of this incident in determining the pattern of behavior of the Vice President. May I ask the NBI Director, would you agree that determining the context of actions of individuals is important to have a fair and impartial investigations? Yun po yung kasama doon, yung historical behavior to establish a pattern of violence. Okay. Are you aware na may, alam nyo ba yung konteksto at dahilan kung bakit nagawa ni then Mayor Sara Duterte yun? And are you aware na may demolition noong panahong yon involving 217 families who were facing eviction? Tama po, ang pagkakaalam ko po, si Sheriff Abe ay dala-dala ang isang legal and valid order of demolition at gusto niyang ipatupad po yung demolition bilang pagganap po sa kanyang tungkulin po. A simple search online would provide further details. No? Nagalit po si then Mayor Sara noon dahil nakiusap siya sa sheriff na kung pwede bang i-postpone ng ilang oras at i-delay mo ng eviction ng 217 na families. At naalala ko noon na meron pong pulisiya si former Mayor Rodrigo Duterte na ayaw niya pong magpaalis ng mga informal settlers pag walang malapitan, walang malipatan po yung mga illegal settlers. Kawawa naman po itong mga to na minadali silang paalisin. Is it correct that Davao City was then, sabi ko nga kanina, no? It was correct that Davao City was then dealing with the aftermath of a flash flood. At that then Mayor Sara Duterte had come from attending to affected residents before proceed. Alam niyo ba ito? Well, I was informed po kanina nung sinasabi yan. Alam niyo bang 31 po yung namatay nung panahon yon? Yun po, nalaman ko po kanina. Actually, nandun po ako nung nangyari po yung insidente. At after 2 days, bumisita rin po yung si former Vice President Jojo Binay. Kasama niya yung anak niya na si Senator Nancy Binay. Mismo, witness po ako doon na talagang hirap ng sitwasyon. June 29 po yung nangyari na madaling araw, yung flash floods. At marami pong namatay, no? 28 to 31. At after a day, July 1, may schedule po yung sheriff na palisin yung mga informal settlers na wala pang malilipatan. Ang maalala ko lang po na nakiusap si then Mayor Sara na kung pwedeng ipagpaliban muna ng ilang oras o araw yung pag demolish po sa mga illegal or informal settlers na walang malilipatan. Actually, sa totoo lamang po, since we are here for the search for the truth and justice, I believe it is incumbent upon me to put on record my recollection of what happened. Yun po yung maalala ko. Sabi ko nga na may pulisiya po yung syudad noon na kung walang malilipatan yung mga informal settlers ay huwag munang paalisin. Kawawa po yung mga kababayan nating mahirap na wala pong malilipatan. Yun po ang konteksto ng nangyari. We are not justifying violence, but we are highlighting that context is important to have a fair assessment of the incident. Magkakaiba naman po yung nangyari nung 2011 sa mga pangyayaring iniimbestigahan niyo po dito. In fact, not just this incident, in our search for the truth, importante alamin natin ang dahilan at konteksto ng mga pangyayari upang maging patas, objective at makatarungan ang ating pagsusuri. Yun lamang po. Ubus na yung Thank you. oras ko. Last 2 minutes na po. Thank you, Thank you, Mr. Senator Judge. President.